Pag-uusapan natin itong mga mabibigat na revelasyon ng former President Rodrigo Roa Duterte dito kay Anton Lagdameo at kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi napaka lalim noong mga akusasyon na binitawan ni former President Duterte dito sa dalawang taong ito. So yan ang ating pag-uusapan sa videong ito mga kapolitika. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So last 2 days ago mga kapolitika is merong press conference na ginanap itong si Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte doon sa Grand Mensing sa Davao City. Kasama niya si Pantaleon Alvarez. Ito ay matapos na pinasuspend din ng Department of Interior and Local Government itong si Governor Edwin Hubahib na itong suspension order is nagmula daw doon sa Office of the President. At pag-usapan natin ito doon sa ating previous video na kung saan itong si former president is nagalit kasi kaalyado itong si Hubahib at magkaroon ng rallying dyan bukas na kung saan sinabi ni Pantaleon Alvarez doon sa interview sa media na kung saan is tuloy na tuloy umano itong gagawin nilang prayer rally hakbang ng maisog dito sa Davao del Norte at ini-expect nga nila na 100,000 ang maging attendees nitong gagawing prayer rally against dito sa charter change na kailang sinusulong. Now, balik tayo dito sa sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte kasi ang sabi niya, itong si Bongbong Marcos at si Lagdameo is hinahamon ni former President Rodrigo Roa Duterte na kung saan is wag daw siyang pilitin, wag daw siyang hamunin na kung saan is ibubulgar niya yung mga sikreto or nakatagong sikreto nitong kasalukuyang administrasyon na kung saan is masasaktan sila. Okay? So, nasa isip-isip ko kasi itong si Bongbong Marcos, bakit hindi niya iharungin, hindi niya kayang i-confront itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Napaka bibigat na, napakalaki na ng mga revelasyon nitong former president at napapaniwala yung publiko. Okay, kahit sabihin naman natin na hindi ito totoo, pero kasi kung everyday yan naririnig ng publiko, everyday yan naririnig at napapanood ng mga tao kasi meron ng social media, kahit hindi ito binabalita sa mainstream media, merong social media na ngayon, okay? Hindi lang TV yung source of informations ng mga tao. So, kumbaga, kung araw-araw itong napapanood ng mga tao is mapapaniwala yung mga tao sa mga akusasyon kasi akusasyon pa lang naman ngayon at nakapagtataka lang kasi bakit hindi sumasagot si Bongbong Marcos dito sa mga akusasyon. Instead, pinapagalaw niya yung mga nasa baba. For example, yung PDEA, yung NBI at yung armed forces, yung ating mga kapulisan. Yun ang sumasagot dito sa mga akusasyon. Instead na depensahan niya yung kanyang sarili, instead na i-direct confrontation itong si former President Rodrigo Roa Duterte at sabi niya hindi totoo itong mga akusasyon ni former President is wala siyang sinasabi, parang bingi-bingihan lang itong si Bongbong Marcos dito sa mga akusasyon ng former President. Napakabibigat na nitong mga akusasyon, pwede niyang kasuhan itong si former President. Pero bakit hindi niya magawa? So, ang indication nito mga kapolitika is hindi kaya ni Bongbong Marcos iting si former President Rodrigo Roa Duterte and even nga si Baste, di ba? Yung kanyang giyera doon sa Davao kontra droga. Kasi di ba itong si Baste is meron ring mga banat nito kay Pangulong Bongbong Marcos pero hindi rin kinonfront ni Bongbong Marcos itong si Baste. Anak nga lang ito ni former President Duterte kasi napakatapang rin itong parang itong si Baste ang nakamana ng tapang ng kanyang tatay. So itong si former President Duterte, ang sabi niya, alam ko na kayo ay kaibigan kaibigan itong si Bongbong Marcos at si Lagdameo. Kaibigan sila at umapak daw sila dyan sa Malacanang na wala silang alam. Okay, kasi undergrad nga itong si Bongbong Marcos at ang sabi ni former President Rodrigo Roa Duterte is alam niya yung mga pinanggagawa nila at di ba meron siyang nag-sign nga itong si former President Rodrigo Roa Duterte na nag-hit daw sila. Okay? Kasi taga Davao itong si Anton Lagdameo, so alam niya yung mga kalakaran. At nakapagtataka lang mga kapolitika kasi
yung mga revelasyon ni Maharlika, bakit hindi nila makasukasuhan itong si Maharlika, hindi nila ma-confront, ma-direct confront kahit lang itong si Maharlika, di ba, na na isa lang public person, or hindi naman, wala namang posisyon sa gobyerno, wala namang impluwensya, wala namang kapit na malalaking tao. Bakit hindi nila kayang i-confront itong mga revelation at mga akusasyon ni Maharlika sa kanila? So, talagang nakapagtataka or nakapagduda lang na bakit ganun. At ang sabi pa nga doon ni Maharlika nung mga nakarang araw is, merong actress, kasi pinangalanan na nga yung actress umano ay kasama rin ni Bongbong Marcos na gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot ayon doon sa mga revelasyon ni Maharlika. So itong actress na ito kasi naging itong asawa ni Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, is parang may kamag-anak siya na kung saan is nakarelasyon ni Maricel Soriano, and they are doing the same thing. Okay, so parang kumbaga mga magkakaibigan sila na ganun ang gawain. At even si Nico Cositing, yung senator, kasi same generation sila kumbaga ni Bongbong Marcos, at gawain na daw nila ito nung kailang mga kabataan, kasi mahilig nga ito sa party, di ba, sa mga layaw. At paano natin nalaman yan is doon mismo sa movies yan, di ba? Doon sa Made in Malacanang na movies, sinabi mismo ng tatay ni Bongbong Marcos na kung saan is mahilig sa layaw itong si Bongbong Marcos, at mahilig sa mga galaan, sa mga party. At in fact, itong si Nikki Cositing noong merong interview doon sa media is sinabi niya na ganun nga talaga yung mga gawain nila nung mga kabataan sila. Okay, tungkol dito nga sa ipinagbabawal na gamot pa rin na issue. Okay, and yung sinabi ni Maharlika na kung saan, kasi may pinakita ang dokumento si Maharlika doon sa kanyang vlog, at ang sabi nung PIDEA is made of AI daw, or artificial intelligence, yung dokumento na ginawa ni Maharlika. Now, ang surprise doon, ang twist doon is merong nakapirma doon na PIDEA na ang sabi doon is i-implement na yung warrant of arrest sana doon kay Bongbong Marcos noong panahon pa ni Pinoy. Okay, so nung panahon ni Pinoy hindi daw natuloy yung pag-implement ng warrant of arrest kasi pinigilan daw ni Ochoa. Okay, so hindi natuloy yung pagsilbi ng warrant of arrest. Now, itong si Noynoy Aquino, kasi hindi naman alam ni Pinoy na babalik pa pala sa politika itong si Bongbong Marcos, at tatapak pa siya diyan sa Malacanang kasi senador siya noong time na yun, di ba? So kumbaga nagtanaw pa rin ng utang na loob itong si Pinoy dito kay Bongbong Marcos, at hindi niya pinahuli sa PIDEA agents. So itong si Bongbong Marcos is ang sabi doon is kung alam lang siguro ni Pinoy na maging presidente pa itong si Bongbong Marcos, ay sana isinerve na yung warrant of arrest. At nakapagtataka lang kasi hinamon na din ito ni former President Rodrigo Roa Duterte si Bongbong Marcos na magpa-drug test dyan sa Luneta, kung saan public, kasi ang sabi doon yung drug test na ginawa doon ni Bongbong Marcos noon is natapos lang 2 minutes. So napaka-imposible naman kung ganun yung drug test na ginawa niya, kasi before election, di ba, meron ng akusasyon laban sa kanya, pero nagpa-drug test siya di umano, at ang sabi ni Vic Rodriguez is inabot lang sa kanya yung papel. So abogado naman siya, so i-defend niya yung kanyang client. So kumbaga hindi alam ni Vic Rodriguez yung buong proseso, kung talaga ba na nagpa-drug test or baka papel lang yung inilabas sila. At itong PIDEA agent na kung saan is nakapirma doon sa document ni Maharlika is willing daw na mag-appear dyan sa Senado just in case magkaroon ng investigation. So napakalaking revelasyon po yun, at napakalaking threat po yun kay Bongbong Marcos, na kung saan dapat ay harapin na talaga ni Bongbong Marcos itong mga akusasyon laban sa kanya, kasi napakabibigat at napakalalaking issue po itong mga pinupukol sa kanya sa ngayon. So para matapos ang lahat, ang only way
na mabura sa isip ng mga Pilipino is magpa-drug test na talaga siya at yung hair follicle nga na drug test ang dapat niyang gawin. So mga kapolitika, maraming salamat again. Don't forget to like